Kuya. Nasa bahagi na po tayo ng ating palatuntunang Dear Kuya, the drama, kung saan ang mga liham kasaysayan ng ating mga taga-subaybay ang atin po namang itinatampok sa pamamagitan ng pagsasadula nito. Kasama pa rin ang mga payong hango sa mga katwiran at salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Galing po sa ating resource person si Brother Eli Soriano. And of course, kasama natin na magbibigay buhay ang ating mga mag-aaral ng La Verdad Christian College. Good morning sa inyo. Morning. At balik import tayo si Gani Cabrales ay Good morning, Kuya. welcome back Gani. Ang kahit saan kung ano-ano pinapasok nitong si Gani, may balak din itong pumasok na stuntman Kaya doon sa mga nag-aabang, meron kasi silang mga nire-request din at wag ko kayo mag-alala dahil bibigay din namin sa inyo. Pati na yung gustong makarinig ng kasaysayan, ng pagpapatuloy ng kasaysayan ni Bea at ni Lance. Ayan abangan nyo at magpapatuloy ang kasaysayan ni Lance at ni Bea at ang kanilang pakikipagsapalaran sa buhay dahil napakagandang kwento pa pala ng mga kadugtong nito. Ayan ho. At pagka natapos po ito, abangan na din po ninyo yung aming Dear Kuya, The Pocket Book. Kita nyo, meron na kaming ilalabas na Dear Kuya, The Pocket Book. So sa halip na maghihintay kayo ng sa bagay, kaibigan ko yung nagpauso niyan yung mga pocket book na Tagalog. Si June Matias, kaklase ko yan nung kolehiyo. Ngayon, siya yung may-ari noong mga yung mga siya publisher nung Precious tsaka yung romance na ganyan. Yan yung mga kung ano. Pero ito ho, sisiguraduhin ko sa inyo, mas maganda to dun sa kay June Matias. June, hindi, ito kasi kasama ibang aspeto naman, di ba? Dahil ito ho yung aspect na kung saan ang makakabasa kayo noong mga payo na galing sa mga katwiran na hango sa banal na kasulatan sa pamamagitan pa rin ng ating resource person si Brother Eli Soriano. Ayan. At meron kaming gagawing isang special na nobela. Unahin namin ang nobela ni Lance at ni Bea. Ayan. Kaya abangan ninyo yan sa panulat at direksyon. Ayan, abangan nyo po yan. Kung loloobin ng Diyos at yan ay ano na yan hindi na pwedeng gawin nyo na kaagad kasi alam nyo naman maraming demonyo sa paligid, di ba? Pagka ganyan kailangan action agad. Ngayon ho ay isang tampok na kasaysayan ang atin pong ihahatid sa inyo sa atin pa rin pong pagpapatuloy ng ating Dear Kuya, The Drama. Dear Kuya, walang trabaho noon si Rodel nang ipagbuntis ko ang pangalawa naming anak na si Julius. Nagkaproblema kasi sila noon ng employer niya sa Qatar, kung kaya't umuwi siya ng Pilipinas at sa kasamaang palad ay hindi siya makapasok ng trabaho dito sa atin. Dahilan kung bakit hindi regular noon ang pagpapacheck up ko sa doktor at pag-inom ng mga vitamins para sa mga buntis. Di rin katulad ng panganay at bunso kong anak, sa center ko lamang isinilang si Julius. Kulang siya sa timbang at sabi ng doktor ay mahina ang immune system niya, kung kaya't hanggang ngayon ay sakitin pa rin siya. Sandali lang. Sandali lang.
Oh, Rodel, basang-basa ka. Magpalit ka na ng damit mo. Teka, ikukuha kita ng damit ha. Ako na kukuha, Bet. Huwag ka masyadong magkikilos. Makakasama sa baby yan eh. O sige, kumusta pa lang naging lakad mo? Ayun, wala pa ring balita sa agency. Mukhang matatagalan pa bago ako makaalis ulit. Si Japet nga pala. Nakila mama, dun daw muna siya. Sinundo ni Papa kaninang hapon. Rodel, wala na pala akong vitamins at saka check-up ko bukas. Ganun ba? Wala pa akong pera eh. Hayaan mo, gagawa ko ng paraan. Pahawak nga kay baby. Halika dito. Sumisipa ah. Galit ka ba sa akin, baby? Gagawan ko naman ng paraan yung check-up niyo bukas ni mama mo eh. Pasensya ka na, baby ha. Hayaan mo, paglabas mo, babawi talaga ako sa'yo. Yes, Daddy. Bukod sa sakitin ay mahina rin ang ulo ng anak kong si Julius, kuya. Hindi katulad ng dalawa niyang kapatid na si Japet at Jade na palaging nasa honor roll at maraming achievements sa school. Laging inaasar ng mga kapwa niya bata noon si Julius dahil lamparaw ito at madalas na makazero sa mga exam niya. Uy, sali ako! Wag na, hindi ka naman marunong eh. Saka hindi naman para sa mga payatot to. Oo nga, wag na. Madadapa ka lang eh. Uy, Julius! Tawag ka na ni Mama. Kakain na daw. Ay, yung pala eh. Uy, Japet, sali ka, laro tayo. Uy, sa amin si Japet. Kampi tayo, Japet ha. Ako kaya nauna. Ano naman? Ito marahil ang dahilan, kuya, kung bakit nakaramdam ako ng awa sa anak kong ito. Kakaunti lamang kasi ang kaibigan niya at hindi siya laging nabibigyan ng pansin at pagpapahalaga ng ibang tao. Hindi katulad ng panganay kong si Japet na paborito ng mga kamag-anak namin dahil bukod sa gwapo ay marami pang talento. Si Jade naman na bunso ko ay scholar sa isang private school dahil matalino siya at varsity player pa ng volleyball team. Alam niyo bang itong apo kong si Japet? Laging nasa top mula nung kinder pa lang siya. Mano naman kasi yan sa akin. Di ba, Japet, apo, mana kay lolo. Balita ko, Bet, nag-champion daw sila Jade sa volleyball ah. Oo nga eh. Sayang ate, hindi kayo nakapanood. Sana binidyo mo, Bet. Nakalimutan ko nga eh. Ay, at saka Nay, si Julius din mataas ang grades niya ngayong taon. Paano hindi matataas ang grades niya 3 taon niya nang inuulit yung grade 5 niya, Bet. At least mataas pa rin. Nanay talaga oh. Bet, may sport din bang hilig si Julius? Nako, kung sa pagalakad nga lang hinihingal yung batang yun, paano pa magkakasports yun? Tay naman. Magaling naman siyang mag-drawing eh. Teka, tingnan niyo tong mga din-drawing niya oh. Ayan oh. Diba? Drawing? Ano to, Bet? Bahay? Ate naman, tao yan. Tao yan oh. Ito yung mata oh. Ayan oh. Ay, naku, Bes. Tanggapin mo na lang kasi na wala talagang talent yung anak mo si Julius. Hindi katulad nito si Japet at si Jade. Tay naman. Hanapin ko po muna si Julius ha. Oh, Julius, anak. Nandito ka lang pala. Ba't nag-swing kang mag-isa dito? Ayaw ba makibanding sa loob kina lolo at lola mo? Dito na lang po ako, Mama. Alam ko naman po pag-uusapan nila dun eh. Anak, Mama,
Pasensya na po Hindi kasi ako kasing talino nila Kuya Japet at kasing talented ni Jade. Hindi niyo tuloy ako may pagmalaki sa ibang tao. Ano ka ba naman anak? Alam mo, ang ganda nga ng drawing mong tao eh. Pinakita ko kay na tita mo. Drawing po? Oo, yung nasa aparador. Hindi po yung tao, Mama. Rose po yun. Oo nga, sa sobrang ganda parang tao anak. Halika nga dito, payakap nga sa Julius ko. Sarap namang yumakap ng anak ko. O halika na, pasok ka tayo Opo. Nagsisikap naman kuya si Julius na pantayan ang achievements ng kanyang mga kapatid. Katunayan ay sinubukan rin niyang sumali sa ilang sports. Pasa mo pare. Pasa. Salo. Salo. Tira mo na. Coach! Magta-try out din po ako. Julius, sigurado ka ba dyan, iho? Opo. Coach lang pa yan eh. Tingnan mo naman, coach. Tingnan mo, mukhang tingling. Coach, boys, huwag ganyan. Let's give him a chance. Thank you po, Coach. Coach, kayo bahala. Good luck, Julius. Sige, free throw muna tayo. Julius, ito yung bola! Ay, naku po naman po, coach. Lampa talaga, Pagsalo lang ng bola, di kaya. Free throw pa kaya. Julius, halika nga muna rito. Coach, pasensya ka na kanina. Nagulat lang po kasi ako kaya hindi ko po nasalo yung bola. Isa pa po sanang chance. Julius, pasensya na. Magagabi na rin kasi. Pero siguro, pwede kang mag-tryout sa chess. Malay mo, doon ka mag-excel. Okay, welcome sa tryout para sa ating chess lab. At good luck for your first game, At kung sino man ang mananalo, they are the one who will advance the next round. Grabe, kinakabahan ako Hoy Julius, ikaw lang titira. Ako na ba? Itong horse. Marunong ka ba talagang maglaro? Move para sa bishop yan Ganun ba? Ito na lang, kain. Ano ka ba? Dama ang nilalaro mo, hindi chess. Nasa abroad na muli ang asawa kong si Rodel, kuya. Awa ng Diyos ay maayos naman ang buhay namin. Nag-aaral sa magandang eskwelahan ang mga anak ko at sa tingin ko naman ay naibibigay namin ni Rodel ang mga pangangailangan nila. Mahal ko silang pare-pareho. Kung ano ang meron ng isa ay dapat meron din ng dalawa. Lumaki kasi ako sa isang broken family, kuya. Naranasan ko ang hirap at sakit sa kalooban na makitang mas mahal ng nanay ko ang anak niya sa pangalawa niyang asawa kaysa sa akin. Masasabi kong hindi naging pantay ang pagtrato niya sa amin noon habang pinaghihirapan ko ang lahat ng bagay na meron ako noon at isang hingi lang ng kapatid ko kay nanay ay ibinibigay agad yon sa kanya. Pero ganoon pa man, ay naiintindihan ko ang nanay. Mahina kasi ang ulo ko. Hindi katulad ng kapatid ko na noon ay first honor sa klase. Ayokong maramdaman ni Julius ang diskriminasyong naranasan ko noon. Minahal ko ng lubusan ang anak kong si Julius, kuya. Sinubukan kong ibigay ang lahat ng pagmamahal na maibibigay ko para sa kanya.
Kuya Japet, nandito na po si Mama. Oh, Ma. Tulungan ko na po kayo dyan. Ma, sabi ko sa inyo, samahan ko kayo mag-grocery eh. Naku, wag na. Okay lang naman. Isa pa, mag-aaral ka pa para sa exam mo. Ilagay nyo na yan sa kusina. Ay, teka. Asan ang Kuya Julius mo, Jade? Ako na po maglalagay nito sa kusina, Ma. O, sige. Nasa kwarto niya po, Mama. Ma? Oh, ayan na po pala si Kuya Julius eh. Julius, anak, tingnan mo to. Binilhan kita ng art set mo para magamit mo sa pag-drawing mo. Wow! Ma, mahal to ah. Dapat po hindi nyo na po binili. May ginagamit pa naman po ako eh. Hayaan mo na, minsan lang naman yan eh. Salamat po, Ma ha. Ma, yung binilid ko pong bola ng volleyball, butas na po kasi yung bola ko eh. Ay, oo nga pala, Jade. Nakalimutan ko. Naku, pasensya ka na anak ha. At saka kulang na din yung pera ko eh. Hayaan mo, sa katapusan, pagkapadala ulit ng papa nyo, yun ang una nating bibilhin. Ano ba yan, Ma? Last month ko pa hinihirit sa inyo yun eh. Buti pa si Kuya Julius, kahit hindi humihingi, binibigyan. Jade! Jade! Oh, anong nangyari, Ma? Anong nangyari din kay Jade? Julius? Sa takot kong maramdaman ni Julius na espesyal ang trato ko sa kanya dahil sa mga kahinaan niya, ay hindi ko namalayan na nagiging unfair na pala ako sa dalawa ko pang anak. Hindi ko akalain na mararamdaman nila na paborito ko raw si Julius, kuya. Hanggat maaari ay ayaw kong maisip nila yon dahil mahal ko silang tatlo. Ayokong lumayo ang loob nila sa akin, ni isa sa kanila. Aaminin ko na marahil ay paborito ko nga si Julius, kuya. Pero hindi ang ibig sabihin nun ay hindi ko na mahal ang dalawa ko pang anak. Gusto ko lamang pong malaman kung normal lamang po ba sa isang magulang na magkaroon ng paborito sa mga anak nila. Sana po ay masagot ninyo ang katanungan ko. Gumagalang, Beth. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdens me, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand the mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Dear Kuya,
You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. Dear Kuya. Raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. At kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating palatuntunang Dear Kuya. hanggang mamaya po tayong alas 12 at aming itinampok naman sa inyo ang kasaysayan na pinadala ni Beth. Ito ay may kinalaman sa paboritismo. Kayo ba, sino ba sa inyo, may bunso ba sa inyo dito? Kayo, ilan kayo magkakapatid? 5 po, middle po. Middle child. Naku, yan ang middle child syndrome. Yan. Middle child ka. Ikaw? Panganay po ako. Panganay ka. Ikaw? Panganay rin po, kuya. Panganay. Ikaw? Middle. Kala ko nag-iisa ka eh. Ikaw, Teacher Jack? Pangalawa po sa bunso. Ha? Bakit walang mikropono si Teacher Jack? Pangalawa po sa bunso, kuya. Pangalawa sa bunso. Ilan ba kayo magkakapatid? 6 po. 6 po sa una. Sa pangalawa, meron pang additional 3. So, 10 po kami lahat. Talagang siyam lahat, ano? Yung kaklase ko dati, 16 sila eh. 16, oo. Tapos, puwera pa yung naging anak ng tatay niya sa labas. Ikaw, Iha? 4 po kami, panganay po ako. Ikaw ang panganay. Kayo ba, meron ba kayong nararamdaman na, naku, hindi kayo nakikinig ang mga magulang? issue ba sa inyo yan? Opo. Opo. Opo, kuya. Paanong issue? Meron kayo nararamdaman na parang paborito kayo o hindi kayo ang paborito? Hindi kami paborito. Bakit? Bobo kayo? Ano? Bakit hindi kayo paborito? Bakit? Nararamdaman nyo yun? Meron ba kayong parang hinanakit sa magulang ninyo because of that? Wala naman po. Mabuti. At least you're not taking it against them. Pero nararamdaman nyo talaga, kayo ba nakikipaborito rin? Kasi meron akong alam, paborito nila sa pamilya talaga yung isang kapatid nila. Kumbaga, paborito ng mother and father niya, paborito rin nilang lahat na magkakapatid. Yung pinakabunso nila. Diba? Parang siya yung apple of the eye ng lahat. Kaya hindi problema ng mga magulang dahil kasi paborito rin ng mga kapatid niya yung kapatid nila, parang siguro because of the the gap na nila ng mga magkakapatid. So parang kaya lang meron nakakabangga palagi yung 'di ba yung paborito among the siblings. Merong din parang laging nakakainitan gano'n. Parang meron bang gano'n sa inyo? Meron po. May kaaway kayo palagi sa mga kapatid nyo? Opo. Hindi naman yung paborito ang kaaway nyo palagi. Yung paborito. Bakit gano'n? Bakit inaaway nyo palagi? Kasi kuya, yung sa amin naman po, medyo spoiled po kasi yung bunso namin. Siya yung paborito ng nanay ko eh. Kaya so open sa inyo na paborito siyang nanay mo o obvious ikaw lang? po. Parang conclusion mo na din yon. Namin lahat. Paborito yung bunso sa inyo. O, pati tapos, po siya, conclusion niya rin po sa sarili niya yun. ng bunso nyo. Ano naman ang nagiging implikasyon?
Nung bata po kami, lagi siya nag-tantrum syndrome. Kasi kapag hindi binibigay po sa kanya yung gusto niya, nagwawala talaga siya. So yung nanay ko, laging binibigay lagi yung gusto niya. Eh kami kahit anong wala po namin, wala lang. Dahil wala po sa amin. Para kahit na nagwawala ka na rin. Opo. Baka palo pa umabot sa'yo. Opo, kuya. Kaya sabihin, parang kang baka umiyak. Tigil na. Hindi, pero did you talk it out with your parents? Ganun ba? Sinabi ba nyo bakit pinagdadamdam nyo ba na unfair ka naman? Bakit siya pagka nagwawala, binibigay mo yung gusto? Kami naman naglulupasay na. Halos iuntog na namin yung aming... Kasi lalo na yun ngayon na nasa tamang edad na rin kayo, di ba? Nung bata kami, kuya, lagi namin sinasabi sa nanay ko, bakit siya paborito mo, kami hindi? Tapos nung nag-edad na kami, na-outgrow na rin po namin yung ganong issue. Pero during the time na ganun yung pakiramdam ninyo, anong nyo sa parents nyo? Meron kayong hindi magandang damdamin sa kanila? Feeling po namin, parang feeling po namin unfair. Kasi yung tatay ko, paborito po yung pangatong kuya ko. Nanay ko naman yung bunso. Sila lagi may favor. Kaming nasa mga middle lang. Medyo hindi ganong karaming pabor na kukuha. Parang pagkabilihan ng mga gamit, ng mga laruan, project sa school. Parang hindi kasing supportive sa inyo as compared dun sa paborito. Ganon. Kahit kami yung maraming mga awards, tapos sila wala namang ganong awards. Sila pa rin yung paborito. Wow. Talagang parang punong-puno ng paghihinanakit. Parang punong-puno ng paghihinanakit yan eh. Pero alam nyo, dapat na meron kayo na naku-cover ninyo yung na yan. Kasi kaya nga ito magandang pakinggan siguro din ninyo dahil kaya ako tinatanong din kayo dahil ako kasi 3 kaming magkakapatid eh. Ang sister ko is 7 years ang pagitan namin. Tapos may bunso kaming lalaki. Yung bunso naman namin kasing lalaki, matatanda na kaming nung lumitaw sa maliwanag. Kaya parang kaming magkapatid, hindi na naman kami, kumbaga parang na yun given na pareho na kaming mag-aarugad, parang pwede na naming, as a matter of fact, pwede na kami bumuhay na din, wrong word, no? Hindi kasi tayo bumubuhay sana, parang mali yun eh. Ang sinasabi kasi ng Bible, ako ang bumubuhay at ako ang pumapatay, sabi ng Diyos, di ba? At yun ay nasa Deuteronomio 32:39. At kung pupuntahan mo yung gawa, nasa 17:28, sa Kanya tayo'y nangabubuhay. Ang Diyos ang bumubuhay talaga sa atin. Nagsisikilos tayo at meron tayong pagkatao. So, maling konotasyon. Maling parang paniniwala. Sabi mo, di ba minsan ganun pag nagsusumbatan, binuhay kita, sabing ganun. Ako bumuhay sa'yo. Binubuhay ko ang gano'n. Hindi ho eh. Hindi tayo bumubuhay sa kahit na sino. Kung tayo man ay nagiging kasangkapan to raise our children, kung tayo man ay nagiging kasangkapan na mag-survive ang isang tao or kung ano man ang suportang binibigay natin, for certain, hindi tayo bumubuhay sa kanila. Ang sabi ng Bible, sa Kanya tayo'y nangabubuhay. At nagsisikilos, meron tayong pagkatao. So, it is God na talagang dapat kilalanin natin na bumubuhay sa atin. But, sa isang tabi natin yon, kinukwento ko kasi, sa aming magkakapatid, kumbaga parang pwede na kami magpalaki din doon mag-aruga doon sa aming bunso. At kami naman, wala kaming issue ng wala kaming issue ng parang sabihin na ginawang issue sa akin ng sister ko halimbawa na ikaw ang panganay, ikaw ang paborito or things like that or hindi naging issue sa amin naman yun, awa ng Diyos. Pero siyempre mararamdaman mo din na pagkahalimbawa kasi nung mga bata pa, parang bata pa sabi ng parang yung sister ko, ang isang niya nun, bakit si kuya? Pag si kuya, pwedeng hindi mag-aaral. Kasi yung sister ko nun, talagang pag uwi niya, gawa ka ng assignment mo. Tinututukan ng mother ko yun. Kaya consistent na scholar yung sister ko mula kinder. At consistent na scholar yan.
At tsaka kung hindi siya valedictorian, salutatorian siya, talagang siya, consistent siya. Talagang maaga kami nagsalita. At the age of yung sister ko, 9 months, nagsasalita na. Ako ganun din. Hindi kami umabot ng 1-year-old, nagsasalita na kami. At hindi kami nagbulol. Yung sister ko, hindi rin nagbulol yun. Di ba? Yung nag-baby talk or things. Kasi hindi rin namin kinakausap ng baby talk. Ako, dahil 7 years old na ako nung pinanganak yung sister ko, talagang hindi siya kinakausap ng baby talk. Diretso siyang kausapin. Kaya matatas siya kagad magsalita. Sabi niya nung elementary siya. Pag si kuya, pwedeng hindi maggawa ng assignment eh. Kasi nakikita niya pag umuwi ako ng bahay, siya aral na siya kagad. Ako, hagis ko yung bag ko hagis ko yung bag ko sa loob ng bahay. Pagkatapos, kunin ko na yung medyo athletic ako nung dahil nag-umpisa ako na lalampa-lampa, parang gusto kong patigasin yung tuhod ko. So, basketball na ako noon. Pag sabihin ng sister ko, si kuya basketball na. Tapos siya, aral siya dun sa yun yung kanyang hinanakit nun. Na siya, hindi siya makapaglaro. Ako pwede maglaro. parang siya, kailangan sub siya sa pag-aaral. Ako pwede akong kasi ang sister ko, titignan ng mami ko yung notebook niya. Pag umuwi, nasa na yung sinulat mo? Kompleto ka? Ako, nakikita nung sister ko, si kuya di nagsusulat sa eskwelahan. Sabi ko sa kanya, alam mo, kahit magsulat ako, baliwala rin. Kasi di ko rin maintindihan yung sinulat ko. kaya may sekretarya ako nung nag-aaral kami. Kasi pagka yung aasahan ko, re-reviewin ko yung sinulat ko, pareho kami ng tatay ko eh. Parang, kasi bala ko talaga magdoktor eh. Sabi nila, pag doktor, pangit ang sulat eh. Kaya dapat wag maganda sulat ko. Kasi mauwi pala ako sa Mascom. Kaya ako na nakukwento. Kaya tinatanong ko din kayo, di ba? Ano yung naging ganun nyo, naging damdamin nyo? Sino ba ang mga may hinanakit dyan sa inyo na parang feeling nyo kasi may paborito yung parents nyo? Ikaw mukhang tigib ka rin na sa mga ng loob eh. Oh. Dati po yung kuya, yung bata pa po ako. Kasi yung kuya ko yung pangalawa po, yun po yung bata, sakitin daw po yun, sabi ni mama. Kaya obvious po kay mama na favorite niya po yun. Pero ako naman po, favorite naman po ko ng papa ko kasi only girl naman po. No, di parpatas na lang kayo doon, di ba? Pero nung dumating po yung bunso namin babae, wala na rin. Wala na. So, yung bunso na favorite mo. Favorite niyo? Favorite po nila. Parang ako rin po. Bata pa po yun. Nagbagong buhay na. Nagbagong buhay ka na ngayon. Pero ibig sabihin, merong certain na damdamin na gano'n ng nararamdaman kayo. Kasi ako naman, fortunately, awa naman ng Diyos, hindi ko naramdaman yung gano'n eh. Although, siguro ako paborito. hindi, wala. Hindi naman namin naramdaman, hindi ipinaramdam sa amin yung gano'n. Although, of course, masasabi mo na there are certain points na may time na ramdam mo favored ka eh. Diba? Yung kung sino yung favored, parang ramdam mo, mas favored ka kaysa doon sa kapatid mo. O minsan nga parang ikaw na mismo yung, ano mo na lang kay si ganito, sa kanya na lang bigay or what, diba? Or minsan naman, feeling mo naman, favored naman yung. Pero kung nandun naman yung pagmamahal ninyo sa isa't isa bilang mga magkakapatid, ako kasi ang tingin ko, pagka mahal ko yung isang tao, kung mahal mo, nandun yung pagmamahal mo, mas okay na yung ako mahirapan kaysa dun sa minamahal ko, di ba? Parang mas okay na. Kung mahal mo, kung ando dun yung pagmamahal mo, di ba? Parang mas gusto mo yung mahal mo ang meron kaysa ikaw eh. Parang mas gusto mo yung mahal mo ang mas maayos kaysa ikaw. Parang matutulog na lang ako sa sahig, ikaw matulog sa kama. Kasi nandun yung ang nararamdaman kasi ng nagmamahal is nagpaparaya nagbibigay, di ba? Ganun yung parang mas ewan ko kayo ba
naranasan nyo na bang magmahal? Bakit? Ha? Talagang hindi ba? Hindi ba pagka meron kang nararamdaman na pagmamahal sa ibang tao or kahit na kanino na minamahal mo, halimbawa, ikaw mahal mo magulang mo. Parang sa iyo mas okay na sa iyo na ikaw na yung may sakit kaysa yung magulang mo eh. O kaya parang ikaw na yung mas mahirapan kaysa yung minamahal mo. Kasi ako kagaya ngayon, meron akong mga anak. Nararamdaman ko pagka nagkakasakit yung mga anak ko, parang mas nararamdaman ko mas okay na, mas maano sa akin yung ako na lang eh, kaysa yung mga anak ko yung may sakit. Dahil parang kung mahal mo yung mga anak mo, mas masakit sa kalooban nung nakita mo silang nahihirapan. So parang pag nagmamahal ka, kung mas pinapaboran yung minamahal mo, ay mas masaya ka, 'di ba? Para doon dahil yun ang mas gusto mo mangyari. But just the same, kunin natin ang sentido ng sinasabi ng katwiran sa banal na kasulatan with regard dito sa nagiging issue sa pamilya, sa mga magkakapatid, o kaya naman issue naman doon sa magulang dahil sa paboritong anak. Pakinggan ho natin kung ano masasabi dito ng banal na kasulatan sa pamamagitan pa rin po ng ating resource person, si Brother Eli Soriano. Para sa iyo, Beth, tama naman yung iyong ginagawa na inaalalayan mo yung anak mo na parang bagang weakling, parang mahina, less favored sa ibang tao. Bilang ina, ikaw ngayon ang nagpupuno nung mga kakulangan ng iyong anak na si Julius. Ngayon, tama rin yung sinasabi mo na mahal mo rin naman lahat sila eh. Kaya lang, ayaw mong maramdaman nung yung dalawang anak na nagkakaroon ka ng paboritismo sa katauhan ng isang anak mo si Julius. Tama yung sinasabi mo. Damdamin niya ng talagang isang mapagmahal na ina. Pero ang iyong concern ay normal ba na ang isang magulang magkaroon ng paborito sa kanyang mga anak? Normal yun. At nauunawaan namin yun, kaming mga magkakapatid. Paborito ng aking tatay yung aming bunso eh. Ang pangalan ng aming bunso, Beth din, katukayaw mo. At yung kapatid naming Beth, yun ang nanay ni kapatid na Daniel Rason. Mahal na mahal ng aking ama yun dahil ang aming pamilya ay, ang panganay namin ay babae, tapos sunod-sunod, 6 na lalaki, at pagkatapos yung bunso, babae rin. Naiintindihan namin kasi 6 na sunod-sunod na, kumbaga tawagin nila, puro bulugan daw ika. Itong bunso, ito ang huling anak at babae pa. Talagang matagal silang nanghihiling ng anak na babae. Nagkaroon ng katuparan. Mahal nila. Sa mga magkakapatid, nagkakaintindihan na yun. Ewan ko lang sa iba, pero sa amin, it's not a great problem or a great deal na may mas mahal ang nanay namin. Kasi sa punto naman ng nanay ko, mahal naman ako ng nanay ko. Pero napatunayan ng aming mga magulang na mahal nila kaming lahat. Ang katunayan kinupkup nila kami. 8 kami, mahirap palakihin dahil sunod-sunod na puro mga lalaking 6. Alam nyo naman yung mga sunod-sunod, puro lalaki, hindi mo makatulong man lang sa bahay kung minsan Yung mga babae, nakakatulong yan yung mga lalaki, nasa barkada, nasa gano'n, ganun Ngayon, normal naman yung magkaroon ng isang anak na paborito. Gaya lang ni Jacob, yung tinatawag sa Biblia na Israel, yun si Jacob. Pinalitan lang ang pangalan niya na Israel kasi ginawa siyang pinakaama ng 12 anak niyang lalaki na ang isa diyan ay ang kanyang paboritong anak. Ang paborito niyang anak ay yung nahiwalay pa sa kanya ng ilang panahon. Iyon ang kanyang mga anak na huli, si Benjamin at saka si Jose. Masasabi natin yung anak niya sa bandang huli, yun ang paborito ni Israel dito sa 37:3 ng Henesis. Minamahal nga ni Israel si Jose nang higit kaysa lahat niyang anak.
sapagkat siya ang anak ng kaniyang katandaan at siya'y iginawa ng isang tunika na may sari-saring kulay. Mahal niya rin si Benjamin, pero sa lahat ng mga anak niya, ang minamahal niya sa lahat, si Jose. Kasi si Jose ang wika ay anak ng kanyang katandaan. Alam mo, si Israel o si Jacob, kapatid na Bet, ito ay isang taong matuwid sa harap ng Diyos. Kung mali yung ginagawa niya ay sana pagbabawalan siya ng Diyos na gawin niya. Kasi ang anak ni Israel ay 13. 12 lalaki at isang babae, si Dina. Sa lahat ng kanyang anak, mahal niya sa lahat, si Jose. Ito yung Jose na dahil sa pagmamahal ng kanilang ama, pinagkaisahan ng iba niyang mga kapatid na nakakatanda sa kanya. Pinagtangkaan pa siyang patayin at ibinenta siya sa mga mangangalakal, ginawa siyang alipin. Hanggang sa nakarating siya sa Ehipto, nakasumpong siya ng biyaya sa harap ng Diyos, naging katiwala siya ni Potiphar, tapos nung demonyohin siya nung asawa ni Potiphar, ay nakulong siya, at doon sa kulungan, nakakilala siya ng mga dalawang katiwala ni Paraon na naginip, ipinaliwanag niya, nangyari yung panaginip. At nung managinip ngayon si Paraon, naalala siya nung katiwala ni Paraon na meron na ikang isang lalaki, isang binatang Ebreo, na nung managinip ako, pinaliwanag nanaginip si Paraon na nakakita siya ng 7 bakang matataba, tapos 7 bakang mga payat. 7 puso ng mais na hitik na hitik, tapos 7 namang puso na walang halos laman. Di alam ni Paraon ang panaginip. Nasabi nung kanyang katiwala, nung nakakulong ako, sabi niya kay Paraon, mayroong isang lalaking Ebreo na nagpaliwanag ng panaginip ko. Ipatawag mo, baka ikapapaliwanag niya. Naipaliwanag ni Jose yung panaginip ng Paraon na magkakaroon ng 7 taon ng kasaganaan sa Ehipto at 7 taon ng kagutom. Ginawa ngayon ng Paraon, ginawa siyang tagapamahala ng Ehipto. Napamahal si Jose doon sa Paraon. Itong Jose na ito, ang pinakamamahal niyang anak ni Israel. Isang normal na bagay talagang sa magkakapatid, kung marami kayo, merong isang mahal. Parang estudyante sa eskwela merong ganun Hindi na iaalis yun, talagang damdamin ng tao yun Meron pa akong tatanda ang kanta nung araw Teacher's pet, I wanna be teacher's pet. Nung kasing araw, teacher's pet ako Mahal na mahal ako ng teacher ko. Alam niyo kung bakit? Ako taga-check ng test papers Imbis na siya magpuyat ako nagpupuyat ng kachi-check ng test papers. At ang chine-check kong test papers, hindi lang correct ng correct. Kasi may mga essay test, magsasalay sa yung mga kaeskwela ko, gagawa ng essay sa essay writing. Sabi ko, ang hirap namang i-check nito, ma'am. Mas mabuti pang ako na lang gumawa ng essay kaysa i-check ko pa itong essay na ito Sabi gano'n, hindi, check mo. Kaya ako taga-check. Lalagay mo ron, wrong choice of word, papalitan mo. Lalagay mo, maling tense. Kung past tense, papalitan mo ng past tense. Kung present naman, palitan mo. Dahil matiyaga ako nung araw, ayun, teacher's pet ako nung araw Naalala ko, hindi ko nga alam kung buhay pa yung aking teacher. Si Mrs. Rodriguez. Napakabuting tao noon. Pero palagay ko, nagpahinga na yun dahil matanda na yun nung high school ako matanda na siya matanda na ako ngayon. Kaya miski sa eskwela, merong mga paboritong estudyante. Pero ang kailangan sa isang magulang, you have to balance everything. Kahit na mahal mo yung isang anak mo, ay pakitaan mo rin ang pagmamahal yung iba mong anak. Ganon ang gusto ng Diyos sa ating mga magulang na meron man tayong talagang sa puso natin, talagang mas mahal mo yung anak mo na yon. Pero pagdating sa pakikitungo, dapat maramdaman nilang mahal mo silang lahat dahil anak mo silang lahat. Ganyan ang ginagawa mo, Bet, at yun ay normal lang. Pero kung nagkakaroon ka ng mas extra pagmamahal doon sa isang parang mas mahinang miyembro ng pamilya, yan nakasang-ayon sa kalooban ng Diyos. Miski sa iglesia, ang samahan sa iglesia, kung sino yung pangit, yun ang pinagkakalooban ng lalong saganang kapurihan
Sabi dun sa 12:23 ng unang Korinto, yung mga sangkap ng katawan na inaakala nating kakaunti ang kapurihan, sa mga ito'y pinagkakaloob natin ang lalong saganang papuri. At ang mga sangkap nating mga pangit ay siyang may lalong saganang kagandahan. Ulitin ko. At yung mga sangkap ng katawan na inaakala nating kakaunti ang kapurihan, sa mga ito, ipinagkakaloob natin ang lalong saganang papuri. At ang mga sangkap nating mga pangit ay siyang may lalong saganang kagandahan. Ganun ang justice eh. Kung alin yung wanting, kung alin yung may kulang, pinupunuan yun. Kaya kung halimbawa, mahal mo si Julius, okay lang yun. Kaya lang, para wag mag-cause ng jealousy sa iyong ibang mga anak, tama yung ginagawa mo, pinapakita mong mahal mo naman silang lahat. Sa tanong mo, normal lang ba yun? Normal. That's very normal. I will not say that you are an abnormal person. You are a very normal person. Pagpalain ka ng Panginoon. Yan nadinig na ninyo yung nadinig ninyo yung sinasabi ni Brother Eli ha. Kaya talagang di ba meron sa bagay kayo ba may mga hinanakit pa kayo sa mga huwag kayong magkakaroon ng damdamin na hindi maganda sa mga magulang nyo. You always try to be good sa, di ba, lagi naman yun nababanggit nga sa atin palagi nandun yun sa Ephesians chapter 6 verse 1 and 2 na children, obey your parents in the Lord. Lagi ko sinasabi din yan sa aking mga anak. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee and thou mayest live long on the earth. O di para mabuhay ka ng malaon sa lupa, remember na napakalaki ng utang na loob natin sa ating mga magulang na tayo ay iniraise, tayo ay itinaguyod, na naging kasangkapan sila ng Diyos sa atin para tayo ay makasilay ng isang maliwanag at para tayo ay mabuhay na maayos. So, huwag tayong maging mga walang utang na loob sa ating mga magulang. No matter what we say, magulang natin sila. Meron tayong utang na loob sa kanila. Sabi nga noong sinasabi nating kasabihan, di ba? Yung sinasabi nila na kahit na tadtarin mo man ang laman mo at pati na ng buto mo, sama mo pati ng balahibo mo, hindi man sapat na ibayad sa hirap ng magulang mo sa'yo. Well, with that, ay atin din hong pinasasalamatan yung ating mga letter senders. Suyo namin sa inyo kung kayo may mga natatanging liham kasaysayan na ibig po ninyong iparating sa atin, ay pakisuyo lamang po. Baka kayo makuha nating story for the month. Ipadala nyo sa Dear Kuya The Drama, 907 Philam EDSA, Quezon City. O kaya ay sa dearkuya@untvradio.com ang ating pong email address. O yung kahit sa mga kaibigan may paborito ka rin di ba? Tama ba yan? Let. Sino ang best friend mo doon? Di ba? Kaya may sinasabi silang best friend no? At salamat na muli sa ating mga mag-aaral sa La Verdad Christian College. Of course, yung lahat ng ating mga nagiging kaantabay dito at kasama natin na sa atin hong pagsasahing papawid, yung nasa production side natin, nakatulong natin palagi para sa atin hong mga ginagawang broadcast. At abangan nyo, meron akong ilalabas na yung Black Daniels. Yan. Masarap yan. Yan ang Black Daniels. Yan ang inuming hindi nakalalasing at maganda sa katawan. Diba? Maganda sa katawan at healthy. Abangan nyo yan. Salamat sa mga umantabay pati sa atin pong internet broadcast. Thank you so very much, and kay Prof. Jack, thank you sa inyo lahat at sa ating mga mag-aaral. At sa kalooban po ng Panginoon, sa araw ng kinabukasan, alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali ay ugaliin niyo pong makinig at sumubaybay sa atin pong palatuntunang Dear Kuya. Minsan pa, tayo po ay nagpapasalamat na muli sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataong kanyang ipinagkaloob upang tayo po ay makapaglingkod.
kasayahan at kaligayahan po ng aming mga puso na kayo ay mapaglingkuran. Muli, ako po ang inyong Kuya Daniel. Magandang araw sa inyong lahat. When I am sad, you make me smile. When I am down, you lift me high. When I'm afraid, you make me brave. When I am lost, you show me the way. You make me strong when I am weak. You make me better when I feel sick. You give me everything I need. You give me reasons to believe. You are my refuge in times of trouble. You are my joy in times of sorrow. You are the way, the path I follow. You are my song, you're the song I sing. You make me strong when I am weak. You make me better when I feel sick. You give me everything I need. You give me reasons to believe. I love you, Lord Jesus. Your God's grace, that's enough for me. I thank you, Lord Jesus. Your God's mercy that rescued me. You make me strong when I am weak. You make me better when I feel sick. You give me everything I need. You give me reasons to believe. You are my shelter, my protection. You are my savior.